Ang muling paghaharap ni the World Champion Gukesh at World Number 1 Magnus. Matindihan po ang nangyari dito sa Blitz section. At susunod kagad natin ang gitgitang naging laban naman ni Wesley So. Yan po ang ating mga papasadahan. Samahan niyo po ako. White dito si Magnus at bago natin pasadahan ay sagutan muna natin yung puzzle na palagian nating iniiwan. Hatid sa atin ng Internet Chess Club. Congratulations po sa mga nakakita ng Knight E3. Pa-capture talaga yung pawn, bababaan lang. At yung queen ay under attack na, may kasunod na queen takes c2 o kaya rook takes c2. Black wins. Congrats po. At mamaya sa end part ng video ang ating mga shoutout ha. At ito naman ang puzzle na iiwan natin for today's video. It's white to play. Ano kaya ang matinding gagawin dito? Okay po. Sa 5 mabibilis na makakasagot ng tama, shoutout natin sa ating next video upload. Okay? Pasadahan natin ito. Nung naglaban sila, white uli si Magnus pala ngayon, ano? O masusuki na ba siya o makakabawi? E4, E5, Knight F3, Knight C6 at tumira ng Ruy Lopez. Berlin, ayan. Kung inyo pong natatandaan, sino ba ang lagi nyo naiisip pag Berlin? Si Wesley. Ayan, at nag-anti-Berlin naman si Magnus. Ayaw niya ng queen to queen variation. Knight C3, castling at kumapture na sa C6. Capture, okay? At nag-bishop E3, aba, kakaiba yung variation ni Magnus ha. Palit-palit system ha. O nag-bishop D6, bishop G5, pin, H6 paalis lang ngayon. Teka muna po, no? Rook E8 ang old line. Yan po ang nasa libro. Pero ang new move ni World Champion ay H6, bishop H4, bishop G4 pin, at nag-H3 paalis lang sa bishop. Ayun, tinagpas na yung knight. At nag-bishop E7, takes, at dito po nag-G3. Teka muna, G3. Ano plano dito? G3? Malalim yung tira ni Magnus. Castling lang ang normal dyan eh. Nag-Queen D7. Ayun, dito tuloy siya makapag-castling kasi may beaten sa H3. Ganun. H4. Tingnan natin. Bishop E7, castling. Nag-bishop C5, lumipat po sa mas maiging diagonal. Okay, maneuver talaga. King G2 para wala na pong mga pasok mamaya doon. At nag-bishop D4, pinalakas ang bishop. Knight to E2. Ayan, pinapakain talaga ni Magnus pero may bawi naman rook B1, may bawi sa B7. At nag-bishop B6, G4 ay talaga gigil na. Gigil na si Magnus, so talagang grabe. Pa-attack yung king side G6. Knight G3, ayan, control sa F5 at nag-Queen E7, threat. Rook H1, depensa at nag-Rook AD8, okay, develop lang. Nag-A4, okay, matapos na gumanap dyan sa king side, mayroon ding ganap na gusto si Magnus sa queen side. Nag-A5 para wala ng push at nag-Queen E2. Ano kaya plano dito sa Queen E2? Rook D6, okay, improve lang ang tore. Queen D2, tiniret yun. King G7 at nag-H5. Okay, H5. Siyempre, di pwedeng gumalaw yung G-pawn kasi anytime may lundag ng Knight F5 pag nagkataon. Nag-Queen G5, ayun, Queen to Queen. Tinanggap ni Magnus at nag-Knight to F1. Naku, ito yung 14-14 ni Magnus eh. Endgame. Nag-Rook F6, threat ang pawn at nag-F3 para solid. Tingnan nyo po, no, karamihan ng pawn structure ay nasa light square kontra sa dark square ni Gukesh. Kinapture na, and the Rook H3 depensa muna. So, nag-Rook H8, okay. Ayun, doon na bad move si World Champion. Bad decision daw. Dapat daw ay Bishop to D4. Ayan. Or Rook 4 F7, abang-abang lang, o kaya Bishop C5. Abang lang, no? Pero itong Rook H8, ayaw ng computer. Kinapture. At nag-Knight to D2. Ayun, may Knight C4 nga naman. Nag-Rook F6, Knight C4, and Rook E6. Ayun, pumihit kagad ng mabilis si Gukesh para isalba ang pawn sa E5. Nag-Rook B1. Ayun, may B4 break. Nag-C5 para wag maka-B4. Nag-Rook H1, checking G7, at nag-King F2. Saan pupunta tong King? Grabe talaga si Mag. Ayun, binigay na. Oo nga pala. Dito kasi mangyari, mga kamatyas, na-realize ni Gukesh yung bishop niya ay mistulang naging malaking pawn. Hindi maka C6, mabibitin yung bishop. Hindi makagalaw, mabibitin yung A5.
Pero sa kagustuhan ni Gukesh na magamit kaagad, na-realize niya, binigay na lang niya yung pawn A5. Takes, and then C4, check, discovered, King E2, capture, at nag-rook D6 check, King C4. So dito po ay maliwanag na 1 pawn up si Magnus. Parang 2 pawns up in effect kasi po double pawn pa sa kabila eh. Nag-rook A6 and then ayun, namitas ng namitas. Harvest time. Okay, rook A6 and then nag-rook D1 at nag-rook C6 check and nag-king B3 at dito po nag-bishop to D4. Susundot ng check, nag-rook D3, no? Hinay-hinay lang. Okay, king F6 and then C3, bishop F2 at nag-rook D7. Ano next target? Ay, yung pawn sa C7 ang pababagsakin. Oo nga. Nag-rook B6, alright, and rook takes C7, hindi na po nakayanan dito ni Gukesh. Resign. O, hindi naman flag down kasi may 3 seconds pang natira. O, ayan, resign po. Grabe. Binawian ni Magnus. At least ngayon, na-relieve na si Magnus. Na dalawang sunudan na siya niyan eh. Diba? Tinalo sa standard. Tinalo sa rapid. O, ngayong blitz. Medyo lumamang si Magnus, no? Medyo mag-a-adjust pa si Gukesh. Malakas talaga tong si Magnus sa blitz eh. At ngayon naman sunod natin ang matinding naging laban ni Wesley So. Ito po yung napili ko laban niya kay Firouzja kasi napansin ko lang laging tinatalo ni Firouzja si Wesley So. Kaya gustong-gusto ko na ito yung laging ipakita kasi kung saan talagang nahihirapan si Wesley para may challenge talaga mga kamatsas. Si Fabiano Caruana tinalo niya dito. Si Fabi mas malakas di hama kay Firouzja. Pero komportable si Wesley dun eh. Dito kay Firouzja medyo na-shake siya eh. O kaya white dito si Firouzja nag-E4. E5 si Wesley, knight F3, knight C6. Ayun, pinasok ang Giocopiano. Yan, sa level nila, paulit-ulit yung ganitong opening. Ano? Knight F6, D3, D6, A4. Ayan, medyo may trick, no? Mag-BB4 yan, kulong kagad ang bishop. At agad pinigilan ni Wesley. Nag-bishop G5. Ayun, agad nilabas ang bishop bago pa maka-H6 ang black. At nag-H6. Atras lang, maintain. Bishop D7. Medyo rare tong line na to. Usually G5 yan eh. Knight B D2. Queen E7. Castling. G5. Ayun po, no? At, okay, para maputol na yung pin. Bishop G3. Bishop A7 para hindi na po matimingan ng D4, B4, Knight B3 mamaya. At nag-Bishop B5, Knight H5. Ayun, tineret ang Bishop at meron din pong plano to play Knight F4. Nag-D4. Okay, at yan ang nagpalabas ng new move, novelty. Dahil ang naitala pa, ang nakarecord pa ay Knight C4 mga kamatsas. Recorded pa yan sa chess.com opening database. Pero, nag-D4, kinapture ang knight muna, takes, and knight takes D4. Ayan, okay. At may threat tempo dun sa knight. Knight G7, umilag si Wesley at nag-knight C4. Threat ang pawn at nag-castling. Ayun. Rook E1, dinipensahan na po kasi hindi makapture-capture yan. May rook E1 pa. Nag-F5. Aba, teka muna. Mukhang challenge pa ni Wesley. Pag kinapture to, may threat pa sa queen niya. Kinapture nga ni Firouzja at nag-win F7. Ayun. Kumbaga, parang may pabitin lang. Mababawi din ang pawn sa F5. Knight E3. Ayun, pinang-depensa. Nag-rook A E8 muna. Ba, kakaiba diskarte ni Wesley. Mga pabitin, no? Ayaw pang bawiin yung pawn. Queen D2. Bishop B6. H3. C5, tineret ang knight at tumakbo sa B5. Okay, at nag-bishop C6. Galing ano? Napapabilib ako dyan kasi kumbaga parang hindi na pe-pressure yung sa isang pawn, ano? Galing eh, binibitin eh. C4 at kinapture na. Yun na, tamang panahon na. Hinog na, kumbaga. Baka ma-overripe eh. Ayan, may mga ganun diskarte. Knight to C3, pero nagagandahan po ako sa C4 na ginawa ni Firouzja kasi tingnan nyo naman yung bishop ni Wesley, parang pawn. Ganun kabigat. Kulong na kulong mo. Paano mo makaka-recover yan? Nag-H5, okay. Gusto na lang ni Wesley magwala dito sa king side. Nag-F3, nag-G4, binasag. Pero hindi po nagustuhan ng computer. Dapat daw ang tira ay H4. Ayun. Gaganon lang. O kaya king F7. Naku, mahirap makita yung accurate move. Balik tayo.
G4 basag, kinapture at nag-H4. Okay, so kasi kung kakapture magkakaroon ng pressure ang white sa G file eh. At nag-Queen F6, ilag lang. At threatening Queen D4 check. Agad umilag si Perusia. At nag-Queen D4, hamon Queen to Queen. Chinek sa G5. Queen G7 balik at nag-Queen H5. Ayun, Queen H5, placing lang. Bishop A7 at nag-Knight D5. Ayun. At nag-Bishop B8. Grabe kapangit ang Bishop. At dito po kitang-kita sa evaluation bar, positional decisive advantage si Perusia. Laging hirap si Wesley kay Perusia, no? Rook F1, Bishop D7. Ayun, mag-D6 na para mabuhay-buhay naman yung Bishop. Capture, Rook E1. Nako, threatening Rook E7 na po. Rook F7, depensa, at nag-Rook E4. Ayan, para matsyag-matsyag. Kumbaga, makita yung pawn sa G4 at maatake. Ayun, Knight B6, good move. Threatening Knight takes Bishop, tapos Rook takes pawn. Nag-Bishop D7, okay, counter threat. Rook E8 check harang, Rook F8. At ayun, kumapture at nagpabalik halos ng evaluation bar, naka-recover si Wesley. Dapat daw po ang tira. Ayun nga, no? Talaga. Pero medyo mahirap pa rin pala. Etong dapat daw tira. Pag kinapture ito sabay Knight D7, may Knight F6 na threat. Medyo may pagkaposisyon na lang dating, pero yan po ang accurate at para malaki ang lamang ng puti. Winning na si Perusia eh. Pero kinapture, halos makarecover talaga si Wesley. Queen G5 checking H7, check ulit, King G8, draw. Iniba po ni Perusia, ayaw niya ng draw. Kasi nga, based on performance, talagang sa mga nakita ko po, sinusunod-sunod na ni Perusia tong si Wesley. Sa isip niya, alam ko na kung paano talunin to eh. Kumbaga may idea si Perusia. Yun nga lang, ayun nag-Bishop C7, blunderatious naman si Wesley. Inatake yung Knight, pero ang gusto ng computer ay D5 na. Ganun. Palitan ng Bishop sa Bishop. Pag kinapture, hindi pwede mga kamatsas kasi may capture double, di ba? Kung di naman kakapturein, may capture sabay Queen B8 check pa rin. Ayan, yan pala ang matindi yan D5, no? Maintain the equality. Pero, nag-Bishop C7, tineret ang Knight, Queen takes A5, Queen B8 pin, may Queen C3, ayun! Blunderatious po ang ginawa dito ni... may ganun pa. Teka muna mga kamatsas ha. Dapat daw ang tira ay Queen to A8. Pag kinapture ng Bishop, hindi pwede. Pag kinapture naman ito, curious lang ako mga kamatsas doon kakalikot. Mangangalikot. So may mga check-check. Pero lamang ang puti. Grabe talaga kahiwaga ng chess kasi mangyari parang na-misplace yung mga pyesa Halimbawa, Bishop B1 na nga natin, halimbawa lang ha. May Queen F7 check. King H8. Tapos, check, H5 lang. May pagka-positional din pala ang datingan. Di makagalaw ang Queen, kababantay sa Bishop. Ito na po yung paparating, Bishop H4. Hindi. Teka muna. Nga, tama. Pag check naman, isang King H1 lang Ang threat ito Ayun. Grabe, ang galing Walang magawa ang black, pero mahirap makita po yung Queen A8 na yun. Totoo lang. Kaya, Queen C3 ang ginawa dito, napingasan ng isang pyesa. Pero slightly better pa rin lumalabas Queen F6 threat ang Bishop and the Bishop G6 capture. Ayun, another bad move by Perusia. Dapat daw po ang accurate is Queen to E7 and then H5. Pero nag-Bishop takes, Queen D8, Queen to Queen, takes, and then Bishop to C5. Ayun, another bad move by Perusia. Bumaliktad na mga kamatsas. Dapat daw ang good move dito is King G3. Bishop takes, Bishop C2, ayan, harvest time na uli. B4, check muna, G3, harvest time, King G2, at nag-Bishop, ayun, talagang picking apples. Picking apples, B6, ayan, naghahanap na lang si Perusia ng kahit papaano mga pang-complicate. Yun nga lang, di makaalis din pala yung King, kababantay sa pawn. King G6, Bishop, sasalubungin. Agad na inagapan para di makapush mamaya, King G2. Ayan, mayu-useless kasi pagka gumanon, useless kasi may pass pawn din naman Gumanon, Bishop D6. Abang-abang na lang si Perusia, ayun. Para tulungan yung pass pawn na makapush, makaprogress.
Okay, ayun. At dito po ay sinuko na ni Ferruccia. Kaya ito po yung pinili ko, at least nakabawi-bawi man lang si Wesley, no? Grabe naman na sunod-sunod na siya kay Ferruccia eh. Ito po yung standing bago natin banggitin ang mga shoutout natin. Oh, ito po. Nangunguna na Magnus Carlsen, 17.5 points, nakabawi na, nasa taas na uli. Duda, 16 points at Gukes, World Champion, 15.5 points. Wesley So, 14.5 at Pragnananda, Caruana, Ferruccia, Giri, Abdusatorov, and Ivan Saric. Yan po ang pagkakasunod-sunod. Okay po, abangan natin ang final day nila for this Blitz section. Mamaya po, at malaman natin kung si Wesley ba mag-i-improve at si Magnus ba champion pa rin. Nagpapatikim lang ng mga patalo-patalo, pero at the end ay parehong kapalaran pa rin. Yan ang aabangan natin mga kamatsas. At ito na po ang ating mga shoutout. Unahin natin ang unang nag-comment sa ating upload kahapon, no, na si Danilo Equipilag. Ayan, shoutout. Chachoy Hoops, shoutout. Kay Rogelito Aquino. Kay Arnold Corbeta. Kay Nefre Razel TV. Ayun, wala na po. Shoutout po sa inyong lahat and congratulations. And maraming salamat po. Shoutout sa lahat ng mga nag-comment sa atin. Ayan, marami po sila. Hindi ko na po maisa-isa. Alright, pinag-iimbita ko po ang aking Kamatcha Super Supporters. Maya-maya lang po yon ang live session natin. At pwede pa kayong humabol, once na mapanood nyo po ito, pwede kayong mag-register. Join na kayo. Ang link ay nasa description below. Live session po ito, 10 a.m. to 12 noon. Ang i-discuss ko po ay pagpapatuloy ng ating super hyper accelerated dragon as black against E4 para matuto kayo mga Kamatchas. Try nyo na. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.